presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He is God.
Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, mga Amen. kapatid. Binabati namin kayo anuman ang panahon o anumang oras na datnan kayo ng ating GMJ Thursday edition. Kayo po ay lubos naming binabati, mga kapatid. Yan sa ating Comfy News, North, East, West, and South chapters, ang ating mga outreaches, ating mga kapatiran sa ibang bansa, at ang aming mga mahal sa buhay. Nawa kayo ay datnan ng ating GMJ Thursday edition ng nasa napakaganda at napakaligayang araw. Sige, tayo po ay mananalangin, Pastor Fred. Okay. Diyos naming nagmamahal, binibigyan kami ng kahalagahan sa lahat ng araw at sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Ganon kami kahalaga sa iyo. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat ay ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyong katangian ito, we praise and we glorify your holy name. We give you back the honor and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Salamat sa Diyos. Basahin muna natin ang ating memory verse of the week. Ito po'y matatagpuan sa 2 Peter 3:18. Ang sabi po, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen." Sa Tagalog po, Pastor Fred? Hindi ko mabasa. O sige, ako na lang rin. Medyo maliit yung ating nasa board. Sa 2 Peter 3:18 sa Tagalog po, "Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen." Yan. Grow, ha? Grow. O growth, oo. Kaya yan talagang in line sa ating motto ngayon o kung vision ngayong taong 2026 na dapat talaga lumago tayo. Kaya itong mga pag-aaral natin, alam nyo, tuwan-tuwa kami talaga dito sa ating mga topic. The more we discuss the topics under yung sa book of Sons and Daughters by Rebel, which is I Am Transformed, ang title ng book. Lalo po kaming natutuwa kasi bawat qualification o bawat attribute ng Diyos na may corresponding character na hinahanap na mabago sa atin, ay iyon ang nakikita kong pagbabago rin sa aming ni Pastor Fred. Sa totoo lang talaga, ay ito na naman yung word kong totoo, napakaganda po talaga na yung attribute ng Panginoon, ano ba ang hinahanap sa bawat isang mananampalataya. Kaya ito pong katulad nga yung ang ating magiging topic na ika-third topic natin sa ating part 4, God is skillful, so I am valuable. Naalala ko na naman yung paboritong kanta ni Pastor Fred na, "Oh, what is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. You crown him with glory and honor. You crown him with glory and honor. O Lord, our Lord, your greatness is in all the world." Kasi talagang yung pagkaka-create sa atin ng Panginoon ay very skillful. Di ba? Kaya yung ating mga naunang topic dito sa part 4 na pinamagatan nga nating ating part 4 is, I am love, so I love without reservation. Ito po ay nagpapakita rin ng pag-ibig, lubos ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya tayo ay yung kanyang attribute ay na-attain natin kasi yung una natin topic, God is love, so I am empathic. Nagiging maunawain na tayo, hindi ba, Pastor Ben? Binabalik, katulad nga ng nasabi nga nung Lunes, hindi ba? Bawat pagtuturo ng isang manggagawa o kami pong mga manggagawa, ang unang tinuturuan ng Panginoon ay kami.
kaming mga nagsasalita. Kaya itong empathic na to, nagiging maunawain. Totoo naman, naunawaan mo na ngayon yung kahinaan ng iyong kapatid. Ano man ang nangyayari, ay mahal mo pa rin kahit bakwan hindi mo maaatim rin na hindi mo makita siya. Kaya yung sumunod, God is patient, so I am enough. Sa sobrang pagiging matyaga, Tama kung na hindi- sa akin yun. Oo, kung hindi pinagtiyagaan, di ba? So, love is Patient. patient. So I am enough. Sapat-sapat talaga ang pag-ibig ng Panginoon kapag ka nakita mong pinagtiyagaan ka ni Lord. Kung hindi tayo pinagtiyagaan ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Wala yung kaligtasan. Di ba? Kaya kasi itong patience ng Panginoon, it always results to salvation. Kaya napakaganda na nauunawaan mo ano bang gusto ni Lord na ma-achieve sa bawat isa kapag ka nakakarinig ka ng mga ganitong pagtuturo. Kaya sabi nga, kaya hindi mo mapigilan yung sasabihin mong, kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-manghang tunay ang iyong mga gawa. Tunay nga, ikaw ay kamangha-mangha. Talagang si Lord, grabe. Alam nyo, tunto ako dito sa ating ika-third na subtopic sa ating part 4. Yung pagiging skillful ni Lord, kaya ikaw yung masasabi mong ikaw ay valuable. Ito yung related dun sa mga nauna natin, dun sa ating part 3 na God is detail, nasa part 2. Part 2 natin. God is detail, so I am excellent. Hindi ba? Si Lord, yung bawat pagkaka-create sa atin, detalyado yan. Lahat ng ginawa niya sa creation, detalyado yan. Ganun yun. Ang isang taong skillful ay detalyado, detailed. Kaya kasi, ang isa sa meaning ng pagiging detailed niyan is, ang sabi nga ganon, the smallest elements that collectively constitute a work of art. We are a work of art. So, basahin muna natin ang ating scripture for this day bago tayo tuloy-tuloy magpatuloy sa ating napakagandang topic ngayon. Pastor Fred, ano ang ating topic? Okay. Ang title po natin is God is skillful. is skillful, so I am valuable. Kung sa Tagalog, ang Medyo- Panginoon ay bihasa at tayo ay mahalaga sa Kanya. Yan. Yan. Okay. Thank you, Lord. Sige. Isaiah 45 verse 9. Basahin ko po sa Tagalog. Ang palayok ba ay makatututol sa gumawa sa kanya? Na itatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? Napaka-ganda eh, ano? Thank you, Lord. Sige, isa rin kasi sa meaning ng skillful ay kasanayan. Sasabihin mo ba na yung gumawa dun sa palayok ay hindi sanay? Yan, mag-pray muna tayo, Pastor. Okay, manalangin tayo. Diyos na bihasa, buhat pa noong unang lalangin mo ang langit at lupa. Everything you say, it's good dahil sa Kanya nagmula. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, nais naming maunawaan mabuti kung ano ang ibig mong sabihin sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Meron Pray pa rin sa Isaiah, bandang baba sa may 10. Sige. May anak bang nagtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking naging ama?
I created everything. I created moon. Aha. I created the stars. I created everything in the heavenlies. Huwag mo na akong tanungin. Bihasa ako dyan. Praise Ayan. God. Yun. Kaya nga talagang napakaganda nito. Kasi para mo questionin ang Panginoon, para yung value mo, dahil siya nag-create sa bawat isa sa atin, di ba? Para mo questionin ang nag-create sa'yo, tingnan mo muna kung gaano siya kabihasa, kung gaano siya ka-skillful, kung gaano siya kapangyarihan. Kaya nga, ibang klase, dito nga yung binasa ni Pastor Fred, ang ganda-ganda kasi talaga niya. Does a clay pot argue with its maker? Makikipagtalo ka ba? Kaya tayo, sabi mo, Lord, bakit ang pangunang ilong ko? Ba't ganito mo ko kinreate? So, natawa, naalala ko nga si Bing. Naalala mo, Dad. Mami naman ang dami-dami namang mapaglilihan. Bakit ang ilong pa ni Daddy ang napaglilihan mo? Kasi inireklamo niya yung ilong niya. Sabi nga, ang dami-dami naman ni Matay. Sabi ko, ayaw mo nun? Walang magsasabi sa akin na hindi ka anak ng daddy mo. Kasi pareho-pareho kayo ng ilong. Kung ganon. Kaya natutuwa ako doon. You cannot question. You cannot question. Kasi unique nga tayo. Kaya yung mga nauna nating pag-aaral, di ba? Because God is detailed. Hindi siya na basta gumagawa ng isang bagay nang hindi maayos. Skillful nga. Kapag ka sinabi mong skillful, bihasa. Hindi ba ang dami nating mga skilled worker na nasa ibang bansa? Kinukuha lahat ang skilled Filipinos, skilled worker ng Pilipino. Kasi magagaling. Hindi ka naman kukunin na, hindi ka naman sasabihan na skillful ka kung hindi ka magaling. Si Lord talaga, what an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus, Jesus. He is a skillful God and He is an awesome God. Kaya wala kang hindi kamangha-mangha lahat ang kanyang gawa, mga kapatid. Kaya ang tanong nga natin dito, do you feel valuable? Di ba? Oo. But doon sa Isaiah 11:2, Aha. mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh. Kaya pala, ang Espiritu ni Lord ay nananahan sa kanya. Ang Espiritu ng karunungan, pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, Amen. kaalaman, at pagsunod, at paggalang kay Yahweh. Amen. So the secret is the The Holy Holy Spirit Spirit. is within Him. Oh, dito kasi sa Isaiah 11 na to, doon sa verse 1, ito po'y pinatutungkol sa royal line of David. Sabing gano'n sa verse 1, the royal line of David is like a tree that has been cut down, but just as new branches sprout from a stump, so a new king will arise from among David's descendants. And this refers to our Lord Jesus Christ. Di ba? Siya po, kaya nga si Lord, hindi ba? Sabing gano'n niya, the Spirit of the Lord will give him wisdom, the knowledge, and skill to rule his people. Siya po ang the King of Kings, the Lord of Lords, and He's a sovereign God. Kahit na siya po ay nagkatawang tao, still, sabi gano'n niya, He is our sovereign Lord. Amen. So, see, from the time of creation to the time that Jesus was given to us to rule His people with wisdom and knowledge, God has skillfully orchestrated our lives. Yan. Kasi hindi lang basta kinreate ka. Basta pinabayaan ka na lang, hindi ba? Yun, ganun kagaling si Lord eh. Hindi basta iniluwal ka nang wala ka namang provision. Di ba? Hindi basta andyan kinreate niya si Adan at si Eva nang hindi niya pakakainin. Hindi niya dadamitan kung nung nagkasala nga si Lord mismo nagdamit eh. Di ba pumatay siya ng hayop para lang madamitan yung dalawa. Kaya alam niyo, napakagaling talaga ng Panginoon. Kaya sabi niya, since our conception from the womb of our mothers to the present time that we have now our personal relationship with the Lord, He is the one orchestrating our life.
Ngayon, Romans 8:28. Tandaan natin that may maraong magandang mangyayari sa atin lahat Amen. dahil tayo binigyang pahalaga ng Diyos. Amen. O, tingnan natin kung ano. Yung mga nagdi-distract, di ba? Yan. Okay. May mga bagay na inaalis. Ang kaaway, tandaan natin, he comes to steal, kill, and destroy. Siya po ay nagtatanggal ng kaalaman na yung kumisan sinasabi, wala kang pakinabang. Sasabihin mo nga, ikaw bata ka, ikaw ay ganito, ganyan, malas ka, ganyan. Hindi ba mga naririnig natin yan, lalo na doon sa mga ina o kaya magulang na hindi pinahahalagahan ng mga anak? Naku, alam nyo, napakasakit yung ganon. Pero tayo, si Lord, grabe, bilang God the Father, He has a special love that has been given to us. Sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya sabing gano'n, this is the time to release anything that is distracting us from God. So ito yung Panahon. panahon, pagkakataon, para iwaksin natin yung mga bagay na nagbubulong sa atin. Hindi ka mahalaga. Oo. Wala kang kang halaga. Wala kang pakinabang. Basta Yan. ka na lang sumipot sa daigdig na ito. Pag sinabing, ikaw, bata ka, wala kang pakinabang, o kaya, ano ba naman yan? Ano bang klase yan? Yung mga ganun ba? Huwag nating entertainin yon, mga kapatid. Because if you feel insufficient, let us trust God's sufficiency. Sapat ang Panginoon. Kaya sasabihin mo, walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, pagkat si Kristo'y nananahan dito. Tandaan natin yan. Huwag tayong do not feel insufficient because our God is our sufficiency. Pagka si Kristo nasa iyo, wala kang kulang. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala tayo. Kasi talagang lahat ibibigay sa iyo. Amen. Kaya meron din kanta dyan eh. Oo. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. walang katulad. Biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. O, may isa pa. Ito pa isang nagdi-distract sa atin para hindi natin ma-feel na tayo'y valuable before the Lord. Ito nga. At saka before all the people around us. If you feel anxious or worried, anong gagawin natin? Lahat, lagi ka na lang nag-aalaala, nai-stress, hindi malaman kung anong gagawin ng Diyos sa iyo. Pero ikaw ay sapat na. Oo. At nasa iyong lahat ang iyong pangangailangan. So? Anong gagawin? Anong sabi ng Salita ng Diyos. Cast all your cares on Him. For He For He cares cares for for you. you. Cast all your cares on Him, for He He cares for you. He is my King. Jesus is my Lord. Kaya if you feel na anxious, worried, ang salita ng Diyos ang sabing ganun, anak, cast all your cares on Him. He cares for you. Huwag kang mag-alala, hindi kanya pababayaan. And if you feel, ito maganda to, kung madalas lalo na yung mga may konting kapansanan, o kaya akala nila hindi sila maganda, naku, sabi, if you feel, ito nararamdaman nila di ba? Ano nararamdaman? If you feel ashamed, let God's grace replace the condemnation. Yan. Ang pinakamaganda Pagka ikaw'y niyan. napapahiya na, Napapaya. oo, bakit mo makakukondem? Si Lord ang nag-create saya. Kaya sasabi mo, hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kasama ko. Ano man ang pagsubok, makakayanan ko. Alam kong ang lahat ng ito'y
batid ng Diyos. Yan. Hindi ka matatakot. Wala kang fear. Do not feel ashamed also. Huwag kang mahiya. Yung no condemnation, sinabi na rin Oo. yun. There is now no condemnation Romans 8. to those people whose Whose life is in Christ. union with Christ Oo, yan lang Jesus. yung tatlo Ayan. pa lang yan. Yung tatlo na nararamdaman natin na kumisan nagsasabi sa atin na napoprostrate tayo kasi napifeel natin hindi tayo mahalaga. But, let all go. Bitawan mo na yan. Bitawan yung mga feeling na ganyan, Pastor, hindi ba? Bitawan mo. Alisin na yan sa isip. That let's all go. Yan. What shall we do when we all go out? Okay. Bitiwan ang lahat yan. Iwaksi sa ating mga isipan. Yung mga pag-aalaala. Minsan ay nagdududa ka. Ako kaya ay talagang mahal ng Diyos? Oo. Ako kaya ay talagang hindi pinababayaan ng Diyos? Bakit ganito ako? Oo. Ba't ganito nararamdaman ko? Self-condemnation. Bakit Oo. hindi ako mabless? Pakiramdam mo lang yun, hindi ka mabless. Pero Bless ang na bless totoo, tayo. Oo. pinagpala ka talaga ng Diyos. Amen. Showers of blessings will come to you. Amen. Madalas nga sabihin, Oo. bakit ano? Minsan- Bakit yung may tulip ganun? Ba't yung mga tulip? Itong tulip nito, tuwing ano yan, Tuwing spring. tuwing anong Spring nga. January to March, meron niya na panahon. Oo. Ito yung spring. Spring. Ang spring ay isang paghahanda sa isang panahon na napakasarap. Oo. Magkukuha yun. Summer. Hindi, kaya Ayan. maulan yan panahon na yan dahil yung mga yelo na dinulot during the winter season, tinutunaw na siya. Kaya yan ay magginaw rin yan. Pero during that time, doon sumusupot ang tawag doon. Tumutubo yung tulips. Yan yung mga yan. Ang gaganda po niyan. Iba-ibang kulay. Napakaganda. Kaya sabi niya, yung worry, yung self-doubt, shame, stress, give it all to God. Bitawan mo yan. Kaya nga sabi niya, He can carry it better than you. Hindi mo kaya yan. Hindi kasi Hindi atlas. kaya. Sabi nga ganun, nasasabi mo, yung empathic, sabi mo madalas, di ba? Sabi mo, sister, nasasabi mo lang kasi wala ka sa lugar ko. Naku, magsabi ka, may mga bagay na nadaanan namin, kaya namin very boldly na nasasabi ito yung kung ano yung mga ikinuha namin sa'yo. Naranasan namin yan, naranasan namin. At naikanta ko rin ito. Itong kanta na to na hindi ko alam, nakalimutan ko na kung sino nag-compose nito, pero alam ko kayong lahat na narinig nyo na rin itong kanta. Nung bago-bago ako sa charismatic, bago-bago ako sa Compi, madalas kong kinakanta ito eh. Kasi yung sa sobrang dami ng problema, ay naawit ko to para dinideclare ko. Sasabihin ko, there is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. Yang kaawitin na yan, palagi kong inaawit na yan. Pagka, kahit na anong problema, Lord, sabi mo, there is no problem too big. You cannot solve it. Ganun ako noon, nung panahon na iyak na ako ng iyak. Ang dami, nagsisimula pa lang akong lumapit sa Panginoon noon. Kasi talagang sabi nga gano'n ni Mother, nung bago-bago ko, kasi ang naging mentor ko po ay si Sister Tess Viloria. Kapag meron ako nararamdaman, sa kanya ako tumatakbo. Sabi gano'n ni Mother, alam mo, may susi dyan. Sabi gano'n niya, si Lord lang ang makakasolve niyan. Walang bagay dito sa mundo na hindi kaya ni Lord. Sabi gano'n niya, walang bagay, walang imposible sa Panginoon. Kaya,
If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my sister, my brother, he will carry you. Sabi gano'n niya, si Lord lang ang magkikerry sa'yo. Kaya may mga binigay siyang scripture sa akin noon, may binigay siyang susi sa akin noon para yung aking problemang napakabigat nung during that time ay nasolve at nagkaroon. Alam niyo, isa sa napakabigat kasing hindi mabibili sa 7-Eleven store kahit gaano kakayaban o kahit na anong mga department store na napakalalaki ay yung kapayapaan. Di ba, Pastor? Kapayapaan. Kasi, shalom. Yan ang hindi mo makuha yung relasyon sa pamilya. Yung hirap po noon, hindi yun mabibili. Only the Lord can give it. Nga. Ang value kasi, pag sinabi mong valuable, yung may halaga, sa Tagalog, ang value, yung salitang value, ito ay nakakatawang salita. It is a funny thing. Value means, it is a funny thing. Yung salitang halaga. Kumisan kasi, kaya bakit nakakatawa ito, Pastor? Because? Value is a funny thing. It is determined not by some objective rule book, but by demand. Yan. In other words, by who wants it and how badly. That is why some of the most valuable things you might find in your stock rooms and attics are some old things which are valueless before. But as time goes on, it becomes valuable. Yes. Like vintage toys. Oo. Yan, Kaya nakakatawa ang sinasabing mahalaga o value, na term value, ito'y nakakatawa kasi ito kumisan ay dinidetermine ito yung dinidetermine to hindi dahil sa objective rule book, hindi dahil sa may mga sinabing kailangan para ka maging mahalaga, ganito, ganyan. Hindi, by demand eh. Ibig sabihin, katulad nitong binasa ni Pastor Fred, kuminsan kasi, may mga bagay na inilagay mo sa stock room, di ba? Itinabi mo na. Pagkatapos, after so many years, bakit yung bagay na yan biglang naging napakahalaga? Nagkaroon ng napakahalaga, nagkaroon ng... Sa iyo na gumagamit noon. Oo, tsaka hindi kahit sa ibang tao. O ka, halimbawa. Meron tayong bagay ngayon, nakita mo, how many years ago? More than 30 years ago, may binili po kami sa Baguio. Hindi, ito. Oo. Meron ako. Meron ka dyan. Ito eh. Matagal na yan, di ba? 80, yan? Ano? 60 years old na. 60 years old na. Oh, sige, pakita natin. Ayun. Oh, tanaman. Oh. Ay, hindi makikita eh. Yung kwan eh. Malayo sa camera eh. Ayan. Yan. Kung kita nyo, yun po yun. Ayun. Ito po ay retrato ko nung aking 18 years old ako. Yan. Ganyan ako ka-cute. Kaganda. Ka-cute. Oo, sige. Pero yun ay nasa kanyang wallet. Ay di ba? 84 na ako. Ngayon niya makikita doon mo makikita yung kung gaano kahalaga yan. Kasi yung retrato mo noon, at ngayon nakita ko na yung sarili ko, doon ko nakita yung kahalagahan ko. Lord, hindi mo pala ako, di ba? Ang cute-cute ko pala nung maliit ako. Ay, hanggang ngayon cute pa rin ako. Sabi ko gano'n. Yun yung, tuwa ako kasi minahal ako Diyos ko. talaga. Hindi, nakita ko yung kahalagahan ko kay Pastor Fred. Okay. Yun yung napakahalaga na nakita ko, yung doon yung mararamdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon, hindi ba? Yung Thank you, old Lord. picture mo nung araw. Oo. 18 ako Old noon eh. picture, 18 years oo. old ako dyan eh. Doon mo ako Kahit na unang nakita. yung pamilya, Oo. makakita ka ng litrato ng pamilyang napakatagal na. Oo, yung mga lumang picture natin, mga kapatid, di Pagkatapos, ba? merong dadating, pupunasan,
Ay, Ay, oo. nako, pinunasan, tapos nawala Nawala. yung mukha. Nawala yung mukha. Gusto O, yun. mong ano eh, ewan Oo ko. nga, totoo. Nangyari naman sa atin yan. Pero ako natutuwa ako sa retrato na lang ni nanay at saka ni tatay, hindi ba? Yung, nako, ang cute-cute po nila talaga nung bata-bata sila, nung kwan. Kayo po ba ay meron din ganong mga naitabi, mga kapatid? Na nung una, ay tingin nyo parang wala lang, yung kwan lang. Pero as time goes on, they become very valuable. Hindi mo na maibabalik yung panahon na yan. Yung panahon na yan na sila ay once upon a time bata, tayo ay bata, tapos wala kang naitabi kahit na ano. Oh, Kaya meron- nga umiiyak yung mga nasunugan sa totoo lang. Meron nga isang ano eh, Oo. hindi ka matulog. Mhm. Alam mo ko, ano yon? Ano? Merong mga bata, malalaki na, mga binata na yan. Oo. Hindi siya matulog kung hanggat yung kanyang Ay. security blanket. Yes. Ayan, Oo, di isa ba? yun, di ba? Yun. Kaya yun mo, nadidetermine yun because of the demand. Gusto, kung mo minid na hindi ba? Ang mga bata. Hindi nga matulog yung sinasabi, oo, kahit na amoy gatas na panis, amoy yung kanilang laway. Ito, meron isa yan. Meron ganun, di ba mga kapatid? Oh. Unan ng bata. Yes, oo. Ayan. Mm-mm. Hindi matulog yung bata. Malaki na siya. Binata at dalaga na eh. Aha. Hindi siya matulog. Alam ko bakit? Bakit? Kailangan niya makita at maamoy yung kanyang laway nung araw na na Oo. tumulo doon sa unan. Ay, meron kaming isang apo po noon na kinuha. Tuwan-tuwa kami. Ito po ay inaalagaan ni Bing. Tuwan-tuwa siya doon kasi nung baby pa yung bata na yon. At tapos ang sabing gano'n ni Kwan, Tita Bing, hindi ako matulog. Sabi gano'n, bakit naman? Kung sana man lang may retrato ang mami ko sa akin. Ganon. Tuwa-tuwa ka. Yung mga moments na yon, alam mo yung mga anecdotes ng ating mga mahal sa buhay, yun po ay hindi po mapapalitan yon. Yung value ng isang pangyayari sa buhay nyo. Meron ba kayong naitabi? Yung mga kwan? Nung maliliit yung aking mga apo sa Amerika, itinabi ko po yan yung mga binibidyo kasi sa namin yon. Pagka namin pinanonood po yung mga yon, nako, ang mga bata, tuwan-tuwa, sabi gano'n, pero yung pagka yung mga nakakatuwa, lalo na pag pinaliliguan namin sila, di syempre, kwan sila, Lola, don't show that to anybody, don't show that to kasi makikita yung kanilang kwan, naked sila. Hindi ba, yun ang isa, yung makikita mo, they are so valuable. Yung mga, meron pa, last na dito sa valuable Gusto mo yung things. mga gadget na dati? Yung mga gadget na luma, hindi ba? Yung mga Nokia noon. Yung telepono, Oo. malaki pa rito. Aba, kapag ngayon, mga vintage na yon, aba, ang mamahal kaya, yung mga coins na lang. Sa coins na lang, na naitabi nyo, hindi ba? Yung mga, kung 19 kopong-kopong na coins na yon. Ngayon, hindi ba ang hahalaga nun? May mga halaga po yun. May maraming coin collector na bumibili ng mga gano'n na mahal. Yun. May butas pa. Merong isang napakahalaga sa ating buhay, Pastor. Natatandaan mo, noong meron siyang isang damit na halos lanos-lanos na o gutay-gutay na, pero ayaw niya ipatapon sa akin. Kasi very memorable po yung damit na yon nung sa aming dalawang mag-asawa. Pero yung mga bagay na ganon, hindi ko na i-detalya kung bakit napaka-valuable nun. Yung mga bagay na ganon, yun ang nagpapaalala sa'yo na ng mga nakaraan. Yun po ang isang ibig sabihin natin kung bakit nakatutuwa po ang salitang value o halaga ng isang bagay. And they are worth far more than now than when they were first sold. Sabi nga, nung una mong binili, una mong in-acquire yung anumang property na yon. Why? Because now they are rare and they are now in high demand. Katulad nga yung sinasabi ko sa inyo, yung mga coins, yung mga, alam mo yung mga cards, yung, di ba, yung mga, ano ba yon, yung mga tawag nila doon sa mga bata noon, yung ang dami, ano yan, ang mahal-mahal yung mga may cards. picture ng mga player ng una. Ano, naku, ibang klase yan. Kaya, lalo na yung rare artwork, yung mga Mga paintings. paintings, mga paintings.
incredibly valuable. When a painting by a master artist is stolen and when a lost masterpiece is rediscovered, it makes headlines, hindi ba? Naka-headline yan around the world. Not only the piece of one of a kind, but the creator is famous for their skill as an artist. Yung mga skill ng artist na yan, hindi nila, yung pagkakapinta nila na yan, di ba? Some pieces of art are worth millions of dollars. Isang example po to, di ba? In major art world news of late February 2026, sabing ganon, Gian Lorenzo Bernini, 17th century, ang painting niya is Elephant and Obelisk statue pala to, in Rome, was damaged again when a task tip broke off, triggering a police investigation. And this is, na-headline po ito dun sa Kwan. Meanwhile, Christie's recently concluded a highly successful Classic Week in New York, featuring a record-breaking 27.2 million sale of an Michelangelo drawing. Ito yung, pag sinabi mo kasing yung Christie po, sa art world, ang ibig sabihin niyan, usually it refers to one of the world's oldest and most prestigious fine art auction houses. Pag sinabi mong Christie, actually it is an auction house. Kaya yung pong Christie na yon, yung auction house na yon, nagkaroon ng record-breaking na 27.2 million sale of a Michelangelo drawing. Imagine mo, ganyan kamahal yung drawing ni Michelangelo. Ayun ang na-record yan. Kasi kaya dun sa it is found yung repatriation milestone in historic move for Brazilian cultural heritage. 666 works by 135 Afro-Brazilian artists were returned to the National Museum of Afro-Brazilian Culture in Salvador, Bahia, after being held in Detroit for 3 decades. Ito pong panato, historika, itong Brazilian cultural heritage nato, 3 decades o 30 taon na held ba, yung naitago. Pero actually, it was finally returned to the National Museum of Afro-Brazilian Culture. Yung kanilang historic Brazilian heritage na yon. Kaya yung pong mga ganyan, napakahalaga niyan, pinagkukunan nila ng napakalaking halaga ng pera, yung mga lalo na yung mga nag-collect ng mga artwork na ganyan, ay naku, binabayaran po ng pagkamamahal niyan, yung mga painting na ganyan, pagkamamahal. Kaya saan nga na yung mga auction success, ito yung record po ng Christie. Christie reported nearly 140 million in total sales across recent classic auction, with the Irene Roosevelt Aitken collection alone totaling over 28 million. Yung pong 140 million in total sales na yan, yung po yung isa sa na-record na auction success. Pag sinabi mong auction, nagko-contest sila sa presyo. Pataasan. Imagine mo, pataasan. 28 million po yung naging total na sale noon. Kaya now think a moment about ito kung sa tao, kung dito sa mundo, nangyayari ito na pinag-aawayan pa nila. Actually, kung minsan nga, napakahalaga nitong mga artwork na to na sinasabi nga natin na vintage na. Meron isa dayo sa Pilipinos eh. Oo, dito. Yung Spoliarium. Oo, Spoliarium ni Kay. Yan. Walo na ba yun? Oo, Walo yung na, oo. drawing na yon. Napakamamahal po niyan. Kaya yung mga ganyan, pinag-aawayan siyan sa buong mundo o kaya hinahangad niya ng sobrang yayaman na yun, lalo na yung mga mayayaman na wala nang paglagyan ng pera nila. Bumibili po sila, kaya kapag ka pumasok ka doon sa mga mansion nila, May pag gallery. nakita mo yung gallery, may gallery yan, pag nakita mo yung kanilang mga painting na yon, ay naku, sobra. Yun po ang nagdi-demand ng value nila actually. Yung bahay nila, yung kayamanan nila, yung kung sino sila. Pag tinignan mo lang yung kanilang mga gamit sa loob ng bahay, lalo na yung mga antique collector, yan po ang nagbibigay value. Kung dito sa mundo, ganyan po ang ating pagbibigay ng pagpapahalaga
sa mga tao o sa mga gamit natin dito sa mundo, paano kaya si Lord as creator? Anong klase? Kaya pag sinabi yung God is skillful, kung ikaw tao ka lang, paano kaya ang Diyos pa? At saka ano yan eh. Oo. You are one of a kind. Yes. Paano kaya? Kaya nga yung kung sila napakahalaga, yung pera na yan, dito lang yan sa mundo, pero tayo na kinreate ni Lord. O ganyan mo, kaya nga sasabihin mong, ikaw ay napakahalaga, kapatid, napaka-valuable mo sa ating Creator. Kasi the best artist, He is a detailed God. Sabi gano'n niya, He is a skillful God. Pagkatapos, ang isa sa the best ang creation niya, Pater siya, He is the Pater. Tayo ang minomold niya. Imagine mo, napakaganda natin before the eyes of God. Kaya sasabihin mong, napakahalaga ka pala. Lord, ibang klase pala ako sa'yo. Imagine mo, kaya pag sasabihin mong, you are greater than all my failures. Kahit na pumapalpak tayo, ibang klase sasabihin mo pa rin, you are the author of all creation. You are more precious than gold and diamonds. Oh, you are the greatest of all. He is our skillful God. So, He is an awesome God. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus, Jesus. Kasi when we know God more, to know Him more, to love Him more, to serve Him more each day. Kaya sabi nga, kaya masaserve natin si Lord ng ganun katindi kasi makikilala mo siya na He is an awesome God. He is a skillful God. Okay, Di ba? ganito. Oo. Sample lang. Uh-huh. Sa buong mundo, ang sabi nito, over 8 billion of us dito sa buong mundo. Itong tambal ko, walang kamukha ito. Nag-iisa ka sa buong mundo Amen. na mayroong ganitong Grabe. tammark. Kaya nga yung DNA yung sinasabi. Imagine mo ang DNA natin kilod eh. Di ba? Anak ka ng Diyos eh. Grabe. He is not in the business of mass producing humans. Despite the fact that there are over 8 million of us. Hindi ganun eh. Because God is a skillful, expert, artisan, the greatest master of all, who creates one of a kind work of art. One of a kind work of art. 8 billion tayo mga kapatid, pero bawat isa sa atin is one of a kind. Pumunta ka sa mga Grabe. pumunta ka sa condominium. Oho. Punta ka muna roon sa baba. Meron doon na ano bang tawag doon? Yung finger mo ang kinukuha. Fingerprint mo lang. Oo. Pag recorded ka, bumubukas yung pinto. Oo. Pero kapag hindi ka recorded doon Aha. at hindi ka in-acknowledge doon sa ibaba, hindi ka makakapunta sa taas. Amen, Yan, ang oo. pinakamaganda niyan. So, yung masterpiece ni Lord sa ating lahat, madalas ka, nag-iisa ka sa buong daigdig, lang na ganyan. Tingnan mo ilong mo. Ayan, gano'n. Thank you, Lord. At saka, naalala ko nga yung naging topic ni Pastor noon. Sabi gano'n niya, I thank God that my nose is in my face. Di ba? I thank God my nose is in my face. What if my nose is in my, what? In my armpit. Ay, naku, or in my butt. Di ba? Grabe. Kaya nga sabing ganun doon sa naging topic niya, I thank God, my nose is in my face. Ganyan kagaling si Lord. Hindi niya nilagay itong ilong natin na nilagay niya sa mga lugar ng katawan mo na magiging makakaamoy ka ng di ba? At I thank God, my eyes is in my face also. Kasi kung yung eyes mo nilagay doon sa baba o anong makikita niyan?
Grabe mga kapatid, ganyan Grabe, kagaling Tito si Louie Lord. ka talaga. Detailed, hindi ba talaga? Kaya sabi gano'n niya, itong basahin natin muli itong Psalm 139. Kahit na itong Psalm 139 palaging lumalabas sa aming mga pagtuturo, it's because He is a detailed God, He is a unique God, He is our God, our Creator, and He is our skillful God. Kaya sabi nga gano'n niya, God is He is a creative God. Kaya doon sa 139, sabi niya, You created every part of me. You put me together in my mother's womb. When I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. Yan, yung hindi pa man si Lord ang unang nakakita saan. God is first. He was the one who saw us first. Hindi yung ating tatay, hindi yung ating nanay. Thank you, Lord. And sa verse 15, sabi niya, My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully formed in the depths of the earth. Di ba? You are wonderfully and fearfully made by the Lord. Amen. Di ba? Ang gwapo-gwapo kaya ni Pastor Fred. Matagal Sabi ng ina. At ako rin. At syempre, kasama na yung mga anak ko. Hindi ba? Only mother can love. Hindi ba, Brother Louie? Para kay Sister Joy at saka sa mga anak mo, napakagwapo mo. Thank you, Lord. Kaya, notice how David emphasized both his uniqueness and his importance to God dito sa Psalm 139, nung i-compose niya itong Psalm 139. Thank you, Lord. He was fearfully and wonderfully paulit-ulit itong sinasabi niya no sa verse 15. And his days, ito pa, ang ganda kaya itong Psalm 139. And his days were ordained and written in God's book. The days allotted to me have all been recorded in your book before any of them ever began. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are. If I counted them, there would be more than the grains of sand. When I I'm awake, awake, I am still with with you. you. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kaya nga kapag kami kinukuha si Lord, na bata pa, ay, lalo na yung ginawa na lahat ng doktor o kaya anuman ng kwan, ordained yun ni Lord eh. Dito sa Psalm 139, wala tayong kukwestiyonin bakit bata pa, kinuha na ni Lord kasi hanggang doon lang talaga ang buhay niya. Di ba? Kaya tayo hanggat pinahahaba ang buhay natin, may pinagagawa pa si Lord sa atin. Alam niyo ba yun mga kapatid? Kaya ka nandito sa mundong ito pa na hindi ka pa kinukuha kahit na may edad ka na kasi marami ka pang gagawin. Marami pa tayong gagawin, mga kapatid, tayong mga manggagawa. Andito pa tayo, pinalalakas ni Lord para ihayag ang kabutihan ng Panginoon. In other words, Pastor Fred, God, the skillful master creator, intentionally formed David to fulfill a specific destiny and that gave him immense value. Yan. Meron Yun yung siyang sinasabi ko kahalagahan. kanina. Kahalagahan. Kaya si David, nakita niya yung kanya kung anong purpose ng life niya. Di ba? Tayo rin. Ganon. Kung si David, nakita niya, sabi niya, he was intentionally formed sa womb ng kanyang nanay to fulfill a specific destiny. Imagine mo, anong destiny niya? Pastor, sino si David sa Bible? Si David, ano yan eh? Oo. Murderer, Oo. adulterer, And yet, his his heart heart is after God's God's own heart. heart. At sa kanyang linya, ang Kristo. Di ba? Yan, siya yung descendant from the tribe of Judah. He's from the tribe of Judah na descendant ng ating Panginoon. Panginoong oo. Jesus. Sa kanya nagmula. Kaya yung kingship ni David, it will always be there.
Kaya dun sa una natin binasa kanina, sabing ganun dun sa Isaiah 11:2, the royal line of David is like a tree that has been cut down, but just as new branches sprout from a stump, so a new king will arise from among David's descendant. So, si Jesus Christ ang tinutukoy dito na siyang naging descendant ni David. Yan. Thank you, Lord. And there are times that we don't feel valuable because of different reasons. Yes. Pag minsan, Hindi mo maintindihan. parang No? baliwala ako talaga. Oo, hindi ka mahalaga, Ganito, no? hindi ako mahalaga, laging ganito, Oo. laging ganito. Some other people will say, to distract us, Aha. ito yung mga distraction, we let our value be determined by what other people say about us. Oo, kaya nawawala yung halaga na pakiramdam mo sa sarili mo. Pinababayaan mo kasi yung iba magsalita na against you eh. Yung pinababayaan mong insultuhin ka nila. Ang At value mo, ang value mo ang parang nagdidetermine, ibang tao. ibang tao. Oo. Hindi yung pagkakalalang ng Panginoon sa atin. Oo, isa pang nagdidetermine. How much money we're making. Oo. Yan. Akala, yung dahil doon sa mas malaki sweldo niya, o kaya ang maganda ang kanyang business, Ganito. malaking kinikita, Hindi yun yun. ang value. Hindi eh. Alam niyo ba yung mga, naalala ko na naman yung isang kotse. Pangit yung kotse niya. Nakatabi niya yung magandang kotse. Di ba? Siguro nakakurbata nakasakay doon sa magandang kotse. Siguro officer yon o kaya executive sa isang kumpanya. Merong siyang sticker. Your car may be beautiful, but my car is fully paid. Ibig sabihin, maaring maganda yung kotse mo, baka naman ay hulugan. Pero Di ba, installment. Installment, Pero baka ito, mortgage. bayad Pero to. bayad to, fully paid ako. Wala akong utang. O, hindi ba? Kumisan kasi ganyan tayo mag-value. Kung paano. Huwag mong pabayaan. Maaring kanya-kanya nga kasi ng role dito sa mundo. Di ba? Minsan nga yung dinidetermine ng value mo, yung educational background mo. Oo, yun. Isa pa yun. Oo, dahil ako nakatapos. Maniniwala Yeah, ba wala. kayong maraming hindi nakatapos na mas successful? Mas mayaman? Hindi mga nakatapos yan. Hindi nangangahulugan na porket ikaw ay may degree, mga masteral degree, hindi, na, yun ay mas valuable ko kaysa sa kapwa mo. Hindi yun, mga kapatid. Maraming galing sa probinsya eh. Oo. Nag-travel pagkatapos, nagtago pa sa train, nagtago pa sa, ewan ko, kung Sa, ano, sa sa barko. mga barko. Pero Pagkatapos, sila naging successful. yes, at saka Yeah. nakita yung value. Alam niyo po, yung mga OFW natin, lalo na yung mga sila yung pinamamanahan ng mga pinaglingkuran natin kasi depende sa tinanim mo. Kapag ka nagtanim ka ng maganda, aani ka rin ng maganda. Di ba? Kung wala kang tinanim, talagang anihin. expect na hindi ka kwan. Tingnan. Pag minaliit mo talaga yung sarili mo, Oo. maliit ka talaga. Oo. Ngayon Pero, merong bagong basis sila ng ngayon yung technology ngayon, may bago silang basis kung paano yung yung mga kabataan, ito ang ginagawa nilang basis kaya yung mga bata kapag ka hindi parinig nyo sa mga bata itong ating pagtuturo nato para malanasan nila na o maramdaman nila na valuable sila. Kumisan, ito kasi nagiging basis nila. Nagpo-post sila o kaya may podcast sila. Pagkatapos ang follower nila, hindi ba? Yun ang Oo. follower nila, Kakaute. kokonte, wala. Oo, yan. sasabihin nila, ay naku, wala na akong yung kumisan yun ang nagdidetermine eh. Hindi po yun mga kapatid. Hindi porket walang nanonood sa'yo, di ba? Hindi natin nalalaman, tuntua si Lord. Isa Kapag lang ka yun. si Lord ang nanood sa atin, katulad nito, di ba? Ano maganda? Oo. Kung 1 milyon yung Follower. follower, Aha. usap ka lang ng usap, walang dating sa kanya. Oo. Kahit isa na mabago ang isipan at nakilala ang Diyos Diyos. na lumalang sa kanya. Oo.
ay mahalaga. Mas Yes. very good ka kaysa roon Oo. sa ano ngayon. Yes, yun no, doon nakabase. Huwag nating titignan na kapag ka nag-post ka, pagkatapos titignan mo, ilan na bang sumunod, ilan ang nag-listener ko, ilan ang ganito. Hindi po, huwag nating gawin yun na basihan ng ating value. Or other means of categories na nagme-measure sa ating value. Marami pa ito. Kaya lang, huwag nating basihan yung mga outside kuha na circumstances or whatever na means na para yun ang gawin mong value. Ang gawin natin, but if you turn to God, lapit ka sa Panginoon, yung pater. Siya yung siya yung lumikha sa iyo eh. Niya, put your life before Him and ask Him, anong worth mo? Lord, mahal mo ba ako? Sasagutin ka ng Panginoon. Di ba? Thank you, Lord. Amen. Namo. You will boldly say to yourself, I was created by God, and He has chosen me. I am worthy. I am loved. I am valuable in Yes. the sight Of of God. God. Kaya nga kapag ka lumapit ka sa Panginoon, it will be your turn to stand there in instant joy as you realize just how valuable you are. Kanina tinanong sa akin ni Pastor, anong ibig sabihin ng stand? Sabi niya, yun yung na-amaze ka. Yung bang hindi mo hinagap na ganito pala ako kahalaga, 'di ba? Ganito pala kagaling yung pagkakakilala sa akin ng Panginoon. Kaya Yung value ko. Amazing joy. Yeah. Ano ba daw? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Pag sinabi mong wretch, wala kang ang halaga. Wala. Patapon ka hindi ba? Para niya, kang upos ng sigarilyo, oo, ginaganong ka lang. pero no? sabi ni Lord, amazing grace, how I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. That is how valuable we are in the sight of God. Praise God. Kahit wala kang buhok, Amen. kahit may buhok ka sa ulo. Thank you, Lord. Alam mo lahat yan. Kaya nga doon sa second, Iisa lamang tanda natin. Oo nga. Ano man yan, bilang ni Lord ang buhok mo na sa sa ulo. ulo. Ganong kakahalaga. kaya nga, yung sparrows, di ba, ikinumpara tayo doon. Kung yung isang sparrow, isa lang yan. Hindi yan nahuhulog sa langit, mababagsak sa lupa at mamamatay nang hindi alam ng Panginoon. Ikaw pa. Ikaw pa. Sobrang halaga mo. Thank you, Lord. Sa 2 Nilalang Thessalonians, kita, hindi ba? oo. 2 Eh, Thessalonians 2:13-14, Pastor, ano sabi? Mga kapatid na minamahal ng Panginoon. So, minamahal ng Panginoon ha. Amen. Kinreate tayo ni Lord. Amen. Dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Yan. Amen. Laging nagpapasalamat because of the preaching Aha. of the Word of God that God says you are valuable Amen. in my sight. Kabilang kayo sa mga pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Thank you, And Lord. that katotohanan will set us free. Free. Amen. That we are valuable in Amen. the sight Sight of God. Praise Tapos. God. Salamat ang sa Diyos. Kaya sasabi mo, nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ang aking Diyos. Tunay kang kamangha-mangha, kadakilaan mo'y aming ihahayag. Ihahayag. Pagkat pag-ibig mo, Jesus,
ay hindi nagbabago. Salamat sa Panginoon at ganun din ang nararamdaman ng ating mga kapatid na nagbe-birthday ngayong araw na ito. Purihin ang Panginoon at kasama yan yung aming minamahal na inaanak na nandito na siyang tumutulong sa atin sa ating mga live streaming. Sige, batiin natin ang ating mga kapatid na nagbe-birthday ngayong March 5. Kasama na si Brother Louis Belmonte at ang kanyang kakambal na si Brother Gary Belmonte. Palakpakan natin si Lord, grabe. At ganun din kay Sister Rita Manggao, ang ating kapatid sa Quezon City. Si Sister Lordine Avila sa ating Comfy East. Si Andrea Brasa at si Sister Vilma Visconde. Yan, happy birthday mga kapatid at happy anniversary kay aking mga kumarit, kumpare ni si Brother Rino at Sister Trining Federe na nasa Illinois ngayon. God bless at Brother Bong, batiin natin sila. Thank you, Lord. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yan. Happy anniversary and happy birthday mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At sa ating pagtatapos, si Pastor Fred, Jeremiah. Sa Jeremiah 18:6, ganito po ang sinasabi. O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. He is our skilled God. And Siya yung creator. Amen. Siya yung taga-gawa, taga-hulma, na napakaganda ang layunin sa atin ng Panginoon. Amen. At sa Isaiah 49:16, ang sabi niya, Jerusalem, hinding-hindi kita malilimutan, pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon. At sa 43:7 sa Isaiah rin, sila ang aking bayan, aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. At sa paborito ni Pastor sa John 15, ang sabi niya, John 15:16, You did not choose me, but I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit, Amen. fruit that will last. And so that with whatever you ask in my name, the Father will give you. Thank you, Lord. Yan, ganyan tayo kahalaga sa Panginoon. At bago totally mag-closing prayer si Pastor Fred, may announcement po tayo. Meron po tayong Metro Manila area, mga coordinator. Magkakaroon po tayo ng meeting sa March 7 dito po sa ating Parañaque Worship Center. Pati po yung mga assistant coordinator kasama po, pakisama po sila. At napakahalaga po ng pag-uusapan sa March 7, 9 o'clock po dito mga kapatid sa Worship Center ng Comfy Parañaque. At salamat sa Panginoon at magkita-kita po ang lahat ng mga coordinator sa March 7. Sabado po yan mga kapatid, 9 o'clock. Sige, closing prayer, Pastor Fred. Okay. Dakila naming Ama, ikaw ang nagbigay ng halaga sa amin. Kaisa-isa kami bilang tao na walang makakamukha at walang makakatulad ang pagkalalang mo sa bawat isa sa amin.
kami pinili mo. Itinalaga upang kami mamunga. At kami ay humingi sa iyo dahil ikaw ang lumalang sa amin. So that whatever you ask in my name, the Father will give you. Dakila naming Ama sa aming pagtatapos. Kami po humihingi sa iyo ng kalakasan, ganap na pangunawa upang ang aming pinag-aralan ngayon, aming maisaisip, maisapuso, at maipagmalaki that you created us and we are valuable. Thank you for the Holy Spirit that you gave us, Father, sa napakaikling oras. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. God Salamat sa Diyos. bless us all. Okay, mag-close tayo ng Repeat New Song of the Week. Ang title po, Mananatili Sa'yo, composed by Sister Esa Nokum and Brother E.J. Inco. God bless everybody and see you again next Thursday. God bless. Di ko man maintindihan, wala man akong kakayanan sa piling mo. Ako'y mananahan sa'yo, O Diyos, payapa ang isipan. Ikaw ang aking kanlungan. Ikaw ang kalakasan. Mawala man ang lahat sa mundo. Salita mo'y totoo. Panghawakan ang pangako mo, Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo, ako'y mananatili, sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo, ako'y mananatili sa'yo. Ikaw ang aking kanlungan, ikaw ang kalakasan. Mawala man ang lahat sa mundo, salita mo'y totoo. Panghawakan ang pangako mo, Panginoon, ako'y sa'yo. Ako'y mananatili, ikaw
Sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ang iyong salita'y puno ng pag-asa. Sa iyong mga pangako ko'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad, ang iyong salita'y puno ng pag-asa. Sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad, ang iyong salita'y puno ng pag-asa. Sa iyong mga pangako ako'y umaasa. Palaging sapat, pag-ibig mo'y tapat, Panginoon. Wala kang katulad. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo. Ako'y mananatili, ika'y mabigyang papuri, O Diyos. Susundin ang kalooban mo. Ako'y mananatili sa'yo'y magtitiwala, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo. Ako'y mananatili sa'yo. Ako'y mananatili sa'yo. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the